Tinalo ni Magnus si Hans Mok Niemann sa round number 7 dito po sa ginaganap na Title Tuesday early edition, no? Pero round number 8, eto po matindi, no? Si Niemann, pinagdudahan ni ni Magnus yan na nag-e-engine eh. Pero yung sunod na kalaban niya, pinagdududahan naman ng mga ilang elite players na nag-engine din. Bata lang din po ito, si Grandmaster Dennis Lasabic, na kung saan pinagtatappas po yung mga top Grandmaster sa buong mundo. Siguro, panoorin nyo na lang po muna itong reels na ginawa ko nung last time naglaban si Magnus at ito pong si Dennis Lasabic, eto nangyari. Hindi napigilan ni Magnus Carlsen magmura sa laban po niya kay Dennis Lasabic. Si Dennis Lasabic, isa pong Grandmaster yan na umuusbo ngayon na medyo pinagdududahan na gumagamit ng engine dahil pinag-uubos yung mga top players sa buong mundo. Panoorin niyo po kung ano nangyari sa laban nila. With your king, he does it, he is fighting it, but he still needs to be careful. Magnus is not going to let this be easy. There's so many checks against that black king. There are no pawns in front of it. And here comes another mating net. The queen can slide back to h7 at any moment, but he's ready to take this pawn on e6. Perfect defense from Dennis. Wow. Amazing defense. Look how he's organized himself. The black queen now defending the king. The black rook on a nice safe square. The black knight is defended as well. Magnus swearing. Magnus cursing his luck here. He knows Dennis has done perfectly. And he's about to lose with white Magnus. This nearly never happens. The pawn drops. Magnus resigns. Dennis takes a historic victory. Nakita niyo yun? Napamuro talaga si Magnus. Kasi sobrang perfect daw ng depensa. Napakagaling ng bata. Anyway, ano ang nangyari sa kanila? Ito po, round number 8. Pareho po silang leading eh. 6.5 out of 7 sila pareho. Tingnan natin kung anong mangyayari. Anak, mamaya na. Go. Where did you put I didn't touch your phone. Go. Alright, so puti po dito si Dennis Lasabic. Itim naman si Magnus Carlsen. Nag-D4, Knight F6, C4, G6. Parang King's Indian, pero G3. Ayun, King's Indian na G3 system ang approach ng ano dito, ng white, no, magulo. Pero Magnus, ginulo din, nag-C6. Aba, ang weird no? Tapos nag-Bishop G2, nag-D5. Parang Queen's Gambit, decline, na may pagkakatala, na may pagka-Islam, na may G6, halo-halo, nag-Knight F3, nag-Bishop G7, castling, ayan no. At ang tawag nga daw po sa opening na ito na halo-halo ay Neo Grunfeld o parang Grunfeld defense na classical original defense. Yun ang pinangalan ng chess.com. Anyway, nag-Queen A4 po yan, Knight B D7, kinapture po yung D5, Knight B6 hitting the Queen, tumakbo yung Reyna, kinapture po yung D4, nag-E4, at dito po tumira ng novelty si Magnus. Kasi ang laging tinitira dyan, bumabalik lang. Pero si Magnus, first time nangyari sa laro, Knight C7 at mabilis sila pareho tumira. Pagka Knight D7, Knight C3, develop lang na medyo nakakabigla yan, guys. Kasi libre po ito eh. Pero hindi pa pwedeng kainin agad kasi may pinaganoon. Kaya nag-Bishop G4 muna. Pagka Bishop G4, nag-Rook D1, saka kinain po. Oh. Kasi pagka takes, Bishop takes D4, one pawn up dito si Magnus. Ang next threat niya, kahit kasi tirahan mo ng Bishop E3, mag-E5 lang solid, tapos C5. One pawn up. Pero nakita pala yan ni Dennis, ini-5 lang pre-event. Oh. Pagka E5, then nag-Knight E6, tinirahan lang ng Bishop G4. Kahit one pawn up si Magnus, okay ang puti. Ang ginawa ni Magnus, nahirapan, napaisip. 2 minutes and 37 seconds siya dito. Nag-isip ng matagal si Magnus at nakita niya yung only way para kahit papano close to equal pa. Which is Knight D7. Ayun. Kasi ang threat, kakainin na yan with the check eh. Tapos ito, pe-pressure rin eh. Kaya etong tiradang ito, napakatindi. Coach, teka lang. Di ba libre po yung kabayo? Tapos kakainin na ganun yan. Meron pong Knight C5, hitting the Queen, hitting the Bishop. Ayan o. At pag gumalaw yung Queen, let's say gumalaw ka dyan, Knight takes E6, depensado po yung D4. Galing nang nakita na yan ni Magnus. Kaya ibalik natin doon. Ngayon, dito po ang sabi ng engine, eto daw ititira, number 1 engine mo. Pero ang tinira ni Dennis Lasabic, nag-Knight lang sa E2. O, pine-pressure niya lang po ito. No? Kaso, mali. Kasi na-miss ni Dennis na pwede pala mag-Knight C5 at eto ang mag-Knight C5, hindi yung isa. O, anong meron dyan? Attack
delikado yung reyna na tumakbo sa C2. Then nagkaroon ng bishop takes E5. Biglang lamang si Magnus. Ang problema ni Magnus, less than a minute na lang siya, 1 minute and 30 seconds pa si Dennis Lasabik. Nag-bishop 8-6 yan. At pagka bishop 8-6, hindi po nag-rook move eh. Ang tinira ni Magnus, bishop D6, mali daw. Pero gusto ko lang ipakita, yung rook E8 po, medyo naalangan si Magnus dyan. Kasi may mga idea po yan, sisimplihan lang. Bishop E3. O, threat ito. Threat po yan eh. Ang problema dyan, nakapin eh. Ayan, no? Pag gumanito ka naman, eto naman kakainin. Ayan, no? Yun ang problema ni Magnus. Kaya nga po natakot siya dyan. Ang ginawa niya talaga, nag-bishop na lang sa D6. Para walang ganong mga threat-threat, no? Anyway, pagkatira po ng ganon, ang tinira, B4. Good move. I mean, excellent pala ang tawag dyan. Excellent move. Na tumakbo yan, knight A6. Tapos, tinirahan lang ng bishop takes D7. Na kung saan pagka-takes, queen C3, mamatihin nga sa may G7, kaya na pa F6 at kinapture na po yung tore, binawi ng hari, at ang ending, quality up, ito pong puti. Pero equal pa rin kasi may lamang na dalawang pawn eh, may compensation. At hanging pa nga ito, kaya dinipensahan niya ng rook B1. Pagkatira ng rook B1, nag-knight C7 si Magnus, queen B3. Nag-queen E6 si Magnus, queen C2. Nag-queen lang po sa F5, hinahamon. Nag-queen B3, nag-queen E6, queen C2. At dahil doon, pagka-queen F5, queen B3, ang laro ay hindi nawi sa tabla. Kala niya tabla, no? Pinilit ni Magnus, kahit 30 seconds na lang siya. Ang tinira niya po, A5. Pagka A5, kinapture lang yan, binawi po ng tore, and then knight D4 lang, hitting the queen na tinirahan ng queen C8. Kaso, kahit depensahan mo yung B7, libre pa rin yan, dalawa nakatutok. At yun na nga po nangyari, kinapture, capture, at sa pagkakataong ito, libre din po yung pawn, hindi nga lang pwedeng tikman kasi kakainin to, may check doon. Kaya napilitan mag C5. Kaso pagka C5, nag-knight B3 lang. O, saan pupunta yung tore? Yan ang malungkot. E then nag-rook takes. At pagka rook takes, meron namang rook takes D6. Brilliant sacrifice. Bakit? Siyempre, pagkakain mo, bagsak yung iyong kabayo sa C7. At dahil dyan, one piece down si Magnus. Pero kahit papano, may dalawang pass pawn at panic time, malay mo, may mangyari pang kababalaghan. Anyway, nag-H5 lang si Magnus to defend the pawn. King G2 lang. Nag-King E8. Knight sa C1. Iikot. Inaatake yung tore. Nag-Rook D2. King F3 lang. Debating the king para suporta din po yan sa kabayo just in case. Para makatalon. Nag-King D8. Rook F7 hitting the pawn. Tumira ng F5. And then King E3 hitting the rook na tumakbo sa D1. Eh, then nakapag knight D3 na, and after knight D3, nag-king E8 hitting the rook, tinirahan lang ng rook F6. Tagilid po, yung dalawang pawn, hindi madepensahan ng sabay, nag-king D7 na lang yan to defend the D-pawn, na kinain lang yung G-pawn. Tinulak yung pawn, may pass pawn pa, kaso ganda ng knight B2. Tindi ng knight B2. Atakado lang po yung tore. Pag gumanito ka, pwede atang ganituin eh. Anyway, nag-rook E1 yan, check eh. At nag-king dito pa rin. Tapos nag-rook F1. Pagka-rook F1, kinain lang yung C4. Bahala ka na. Sa'yo na yung rook F2 ko. Ayan, kinain na po yung F2. Nag-king E3. Kinain yung H2. Kaso, bagsak din yung D6 eh. At pagka-capture sa D6 with a check yan, king E7, rook H6. At hihintay na lang po yung dating ng kabayo. Yun na nga ang nangyari. Pagka-king F7, no? Knight D6 check. Nag-king E7, knight takes F5, check na naman. Nag-king F7, king F3 lang. Malinis na isang piyesa ang kalamangan. Ang mga next na tira nga, kahit gumanito na lang, kain to. Anyway, nag-rook A2 yan, rook takes H5. Binigay na ni Magnus kasi babagsak din naman talaga, wala nang paraan para depensahan. Nag-king F6, knight E3, at si Magnus, sumuko na. Lakas ng batang ito, no? Ubo si Magnus kay Dennis Lasabik. Tingnan ko lang po kung ilang taon tong si Dennis Lasabik para sigurado tayo. Checking ko lang. 17 years old lang po ito pong si Dennis Lasabik. 17 years old lang pero matindihan na
yung mga galawan. Naku po, hindi lang isa, kundi dalawa at hindi lang ata dalawa, maraming beses tinalo na. Ito pong si Magnus nitong si Dennis Lasabic pagdating sa mga online games, no? Yun nga lang kasi, medyo pinagdududahan yan. Actually, ang mga nagdududa dyan, sila Nepo, sila MBL, most likely si Kramnik. Na sobrang gagaling daw, parang imposible. Pero online sila magagaling. Kasi pag over the board, hindi sila nag-excel. Pero pag online, ang gagaling nila. Kaya parang napagdududahan. Anyway, gumagamit ba sila ng engine? Hindi po natin alam, hindi natin masabi. Ano? Wala tayong prueba dyan. Hindi ko din alam kung anong dapat yung maging opinion. Pero as of now, siguro hindi naman. Pero hindi ako sigurado eh. Wala, hindi ko alam talaga. Anyway, ano ang final standing, no? After ng torneyong ito. Ito po ang naging standing nila. Ipakita po natin yung standing. Ayan po ang nag-champion, si Pranab. Grabe si Pranab. Sino tinalo niyan? Tinalo niya sila sa big last round. Tingnan nyo Tinalo niya sila sa big, pero sila sa big nasa number 3 pa rin. Si Pranab, nakalaban ko na yan noong nakaraan, guys. Nakatabla ko dyan sa Title Tuesday. Luca Moronay naman. Sinong tinalo nito last round? Tinalo yung Martinez na pinagdududahan ni Kramnik. Anyway, Andre Kina dyan sa top 5. Si Bortnik. Nakalaban ko natin si Bortnik. Nakatabla ko dyan last night ng one-time Title Tuesday. Ni Alsa rin, number 6. At asan si Magnus? Si Magnus, alam ko, medyo inalat. Ayan, pang number 10. Kasi pagkatapos siya matalo kay Dennis Lasabik, natalo pa siya kay Ali Reza. At yan po ang final standing ng Title Tuesday Early Edition. Meron pang Late Edition. Naglaro ulit si Magnus kasi hindi niya matanggap. Of course, babawi yan. Tingnan nyo yung mga video gagawin ko doon. Abangan nyo. Muli ito po yung Coach Speedmaster Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa support. Don't forget to like and share. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.